salamat sa ating pong napakinggang awit, mensahe na nagpapahayag kung paano ang Diyos kumilos sa ating buhay at ganoon din paano ang ating buhay ay kanyang ginagawa. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na nasa kanila pong mga tahanan na sumusubaybay ng ating pong programa ngayong gabi, ang inyong pong lingkod, si Pastor Jerry, ay masayang bumabati po sa inyo ng Happy Sabbath. Happy Sabbath. Thank you so much. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat muli ay dumating na naman sa ating buhay ang isang maganda, makulay, at masayang araw. Araw na ating pong sama-sama muling gunitain kung paano Diyos nagmahal, nagmamahal at patuloy pang magmamahal sa atin. Sa gabi ito, tayo po nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nandito ngayon sa bootcamp. Ito'y pagsasanay kung paano buhanin ang mga makukulay na karanasan natin sa Panginoon at kung paano ito'y papahayag sa pamamagitan ng pagbiga ng isang maigsi na mga filmmaking at tinatawag nila upang maipahayag at ganoon din maipalabas sa ating po mga social media platform na makinabang ang mga taong naghahanap ng tungkol sa katotohanan ng tungkol sa ating Panginoon. Kaya sa gabi ito ay nais kong bigyang pamagat ang aking maigsing mensahe na pinamagatan kong Testimony of Faith. Alam niyo, minamahal na mga kaibigan, ang pagpapalit ng nakakaalangang salita na patotoo ng salitang kwento ng pananampalataya ay nakapag-aalis ng maraming pressure na ibinibigay natin sa ating sarili. Alam niyo po, kapag sinabing testimonya o patotoo, ang iyong sasabihin ay pawang totoo at lahat ay may katotohanan. Pero sasabihin ko sa inyo, pagka sinabing testimonya ng pananampalataya, ito ay karanasan mo sa Panginoon kung paano ang Diyos kumilos sa iyong buhay, kung paano ang Diyos gumawa ng mga kababalaghan upang ikaw ay magkaroon ng panibagong pananaw na ang Diyos na iyong kinikilala ay makapangyarihan sa lahat, na siya nag-aalis at nagbabago ng buhay natin mula sa isang hindi mabuting karanasan patungo sa isang karanasang may pagmamalaki natin na ang aking Diyos ay totoong nagmamahal sa akin. Alam niyo po, ang mga kwentong pamilyar at naikwento ng iba ay mas magaang sabihin at ibahagi, lalo na tayo po ay nakikinig sa kanila. Mga kwento ng pananampalataya, bigyan natin ito ng tuon. Ano po? Kapag sinabing kwento ng pananampalataya, ito ay nagbibigay pag-asa sa mga nakikinig o kaya po sa mga bumabasa. Ito rin ay nagbibigay ng lakas ng loob. Kung sa English pa sinasabi ay provide encouragement sa mga taong maaring makabasa o kaya makapakinig ng ating pumapatotoo. Ito rin ay lumilikha ng koneksyon. At ganoon din, ito ay nagbibigay ng isang modelo o huwaran ng pagsunod. Ito rin ay nagbibigay ng patutuo sa katapatan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo, minamahal mga kaibigan, ang pagbabahagi ng ating mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig sa atin. Yun din ay maaaring nagbibigay sa atin ng gabay sa mga karanasan natin na kuminsan hindi natin alam kung saan ang direksyon ng buhay natin. Pero dahil lang sa ating mga nagiging karanasan, namumulat tayo na kailangan pala natin ng isang gabay ng mas malakas sa atin. Alam nyo, minamahal ng mga kaibigan, ang ating pong pagbabahagi ng mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon, sabi ko sa inyo kanina. Ito rin ay nagbibigay sa mga tao upang hanapin ang fingerprint ng Diyos sa kasalukuyang buhay at sitwasyon natin, maging sa ating kalagayan. Bagamat maaari tayong matuksong itago sa ating sarili ang kwento ng ating pananampalataya at katapatan ng Diyos, minamahal na mga kaibigan, malinaw na sa banal na kasulatan, dapat nating ikwento ang ating kwento sa iba. Halimbawa, isang
teksto sa Biblia na nagbibigay sa atin ng patutuo. Ayon sa unang Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 15, nandyan sa ating pong wikang Ingles, ang sabi ganon, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Dito po ay nagpapahayag sa kwentong ito o kaya sa tekstong ito na dapat lagi tayong handa upang sabihin yung dahilan ng pag-asa natin sa buhay. Isa pang talata, mula po sa Chronicles chapter 16 verse 18, ang sabi ganon, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Inyong ipahayag, ano po sabing ganon, sa mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyo. Tanong, meron na bang ginawa ang Diyos sa inyong buhay? Oh? O baka hindi pa nyo naranasan kung paano ang Diyos ay gumawa sa inyong buhay. Kasi marahil hindi natin pinapahintulutan ang Diyos ay gumawa sa ating buhay. Meron pang isa, ay sa Roma, Kapitulo 10, ang talata ay 14, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? Nakita niyo, kaya kailangan natin ikwento yung ating testimonya ng buhay ng pananampalataya para malaman nila kung paano ang Diyos kumilos at gumawa sa ating pong buhay. Meron pang isa, ayon sa 2 Korinto, talatang 3 hanggang 5, kabanatang 1, sabing ganon, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, ang sabi ganon, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Minamahal na mga kaibigan, paano natin ipapahayag at paano tayo makapagbibigay ng kapayapaan sa mga tao kung tayo mismo hindi natin naranasan paano ba yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin? We cannot share what we don't have. Minamahal ng mga kapatid. Gayunpaman, sasabihin ko po sa inyo, ang sabi po ni John sa chapter 9 verse 11, the man they called Jesus made someone mad and put it on my eyes, and he told me to go Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see, at sabi nga. Minamahal ng mga kaibigan, ito po'y isang karanasan ng ating Panginoon kung paano ginawa niya sa isang taong bulag. Ganun pa man, ang ating isipan ay kadalasang nagpapahirap sa pagbabahagi ng kwento tungkol sa pananampalataya. Sapagkat may mga katanungan tayo marahil, pero hindi natin maintindihan kung ano yung mga tanong na dapat natin itanong sa ating buong buhay. Halimbawa, kapag tayo magbabahagi ng ating pong kwento ng pananampalataya, ito po yung maaring itanong po natin. Ano po? Ano ang isasama ko doon sa aking kwento? Ano? Ilang detalye ang ibabahagi ko na bahagi doon sa aking karanasan o sa aking istorya ng pananampalataya? Gaano ako dapat katagal makipag-usap o magsabi ng mga bagay na yan? Minamahal ng mga kaibigan, gusto ko pong tignan natin ang isang tala sa Biblia. Ito po ay natala sa 9 na kabanata ng Juan. Dito po ay nag-aalok, ang John chapter 9 ng isang simpleng recipe para sa pagbabahagi ng ating mga kwento ng pananampalataya. Dito makikita natin ang kwento ng pagbibigay ng paningin ni Jesus sa isang bulag. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sumagot ang bulag ng ganito, ang taong tinawag nilang Jesus ay gumawa ng putik at inilagay iyon sa aking mata, ang sabi ng bulag. Sinabi niya sa akin na pumunta doon sa Siloam at maghugas. Kaya pumunta ako at naghilamos at ang sabi ng bulag, nakakita ako. Ito po ay isang maigsing istorya ng pananampalataya at testimonya ng isang bulag na lalaki. Bagamat ang kwento ng ating pananampalataya marahil ay hindi kasing iksi
ng tatlong pag-uusap na iyon o ang format ay isa sa madali nating masusunod na ating pong makikita doon sa kwento. Minamahal na mga kaibigan, gusto ko pong tignan po natin na ang kwentong yun ay nagpahayag kung ano yung dapat nating ikwento at kung gaano kahaba at yung detalye na ating pong pagpapahayag. Pagkamisan kasi, natatakot tayo baka yung ating mabanggit ay hulaan tayo. Pero dito mapapasin nyo, ang kwento ay maiksi pero nandun na pong lahat. Yung una, ang sabi yun, ano yung kanyang sasabihin? Nakita nyo? Pagkatapos doon sa kanyang sasabihin, doon nakapaloob yung ano siya. Anong kanyang kalagayan? Anong kalagayan niya? Siya po ay bulag. Nung sa kalagayang bulag na yon, may sinabi ang Diyos sa kanya. Sabi gano'n ay, pagkatapos siyang lagyan ng putik sa mata niya, pinapunta siya doon sa may tubig na tinatawag nilang silong, at pagkatapos sabi, maghugas ka. At pagkatapos siya maghugas, ano nangyari? Nakakita siya. So kung tayo po sa ating buhay, maaari nating tanungin, ano na ako ngayon pagkatapos na ang Diyos may ginawa sa aking buhay? Sa Juan Kapitulo 9, makikita natin ang lalaking bulag na kung saan maiksi yung kanyang testimonya, pero nalaman natin kung paano siya dati, ano ang ginawa sa kanya, at ano ang resulta, bunga ng ginawa ng Diyos sa kanya. Naman mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, habang iniisip natin kung ano ang nangyari o nagbago sa ating buhay, nais nating tiyakin na ang ating kwento ay nakatuon sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. At pagkatapos ay habang ibinabahagi natin kung ano at paano tayo naiiba sa ibang kwento ng buhay, nais nating isama ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Naman mga kaibigan, ako rin po ay mayroong maiksing kwento. Samantalang kami po ay naglalakbay isang gabi, ako po ang siyang nakahawak sa manibela. 2 pagliko yung aming pong dadaanan. Yung una ay aking pong nalagpasan. Subalit yung ikalawang pagliko, hindi kabinsa-binsay ang aking minamanehong sasakyan ay na-overshoot po ako doon sa kalsada, at pagkatapos hinawakan ko ng mahigpit yung manibela, umikot ng 2 beses, tumahog ng 2 beses ang sasakyan at umikot ng 180 degrees. Ang lahat ng pangyari natapos doon, at kami pong 4 na pasahero. Sa kapangyarihan Diyos, wala pong binuwian ng buhay. Sinabi ng mga tao na nandoon, lahat ng mga nadisgrasya sa lugar na yon, binawian ng buhay. Ang sabi ng investigador, nung makita niya ang sasakyan, hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pasahero ay buhay. Una, ano kami? Tumatakbo ang sasakyan sa madilim na bahagi ng kalsada ng Mindoro. Subalit hindi inasahan, ang sasakyan po ay tumaob, at pagkatapos po muling tumayo at napabalangga doon sa gilid ng kalsada, ang lahat ng pasahero na iniisip ng mga tao ay binawian ng buhay, pero nanatiling buhay sa mga pagkakakamali. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, kung wala marahil ang kapangyarihan Diyos na nag-ingat sa amin na 4, marahil ngayong gabi, hindi niyo ako makikita na ngayon ay nagsasalita sa inyong harapan. Mga kaibigan, ang dahilan ng pagbabahagi ng kwento ng pananampalataya ay ang mga kwento ng konbersyon ay may roong natatanging kakayanan na maaakit ang mga puso ng mga nakikinig o kaya babasa ng inyong pong kasaysayan, na hamunin ang kanilang mga isipan at magbigay inspirasyon sa bawat makakaalam dito na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan na gumagawa sa ating buhay.
Bagamat ang bawat paglalakbay sa buhay ay mayroong bahaging malalim, personal na hindi minsan natin kayang ipaliwanag, natatangi sa lahat ng mga testimonya ng buhay, ibinabahagi natin ang makaraniwang tema na yon ng mayroong mga antas ng buhay o kaganapan sa buhay ng pakikipagbaka, pagtubos, at ganon din ang interbensyon ng Diyos na nararanasan natin. Minamahal na mga kaibigan, ang mga di mananampalataya na nakakarinig ng mga kwentong ito ay madalas na tumatama sa kanila pong pag-iisip ang tunay na sinseridad ng kwento ng buhay na iyon. Karanasang ibinahagi mo na siyang aantig sa kanilang puso at hahanapin nila yung Diyos na iyong binabanggit sa iyong karanasan sa buhay. Gayun din, minamahal na mga kaibigan, matulog na mensahe o yung pong umaalingaw-ngaw na mensahe ng pag-asa at pagpapanibago ng buhay ang nakapaloob sa mga testimonya ng pananampalataya na kung saan kayo at ako naranasan ninyo na dapat natin maipahayag sa iba. Sa puso ng bawat kwento ng pagbabagong anyo o pagbabagong buhay, ay nandun din ang pagbabagong taglay ng kapangyarihan ng Diyos upang yung buhay natin ay mag-iba ang direksyon na ang direksyon ay sang-ayon sa nais ng Diyos. Sa pagharap natin sa katotohanan, minamahal ng mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, marami ang mga taong nagnanais pang malaman kung ano pa ang inyong karanasan sa pananampalataya na siyang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon upang hanapin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ang mga hindi mananampalataya ay makakahanap ng inspirasyon sa mga kwento ng mga individual na kagaya natin na nakipagbuno sa pagdududa ng ating karanasan, kawalan ng katiyakan sa ating buhay at paghahanap ng kahulugan para lamang makahanap ng kaaliwan, kalinawan at layunin sa mga turo ng pananampalatayang Adventista. Mahal na mga kaibigan, huwag po kayong manginginig ibahagi ang inyong pong karanasan pananampalataya. Sapagkat yung mga taong naghahanap nito, yung mga taong naghahanap ng katotohanan at pagbabago ng buhay, ito ang gagabay sa kanila upang hanapin ang Diyos na siyang nagbago ng iyong buhay. Ang iyong mga salaysay na ito ay magsisilbing isang simula ng liwanag sa isang mundong puno ng kabuluhan, na nag-aalok ng isang nakakahimok na karanasan para sa mga mahalagang paniniwalang ito bilang isang mananampalatayang Adventista, makita sa modernong kapanahunan ngayon na meron pala ng mga taong ang gabay ng Diyos ay kanilang patuloy na nararanasan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwentong ito ng inyong buhay, kwento ng inyong pananampalatayang buhay, ang mga hindi mananampalataya ay makakakuha ng insight sa lakas at kayamanan ng pagiging isang mananampalatayang Adventista sa panahon ito. Gayun din, sasabihin ko sa inyo, ang transformative life o yung nabagong buhay ng isang tao, transformative life of a certain individual, ang sabi ganun ng isang manunulat, ay kanila pong madidiscover na kahit pa lang ang taong itinuring natin wala ng kapag-pag-asa upang babago ang kanyang buhay kapag ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ang siyang maranasan niya. Malaki ang makikita natin pagbabago sa kanyang buhay. Sang-ayon pa sa isang kwento, kapag ang ating testimonya ng pananampalataya nakasentro sa pagmamahal ng Diyos, kung paano natin nararanasan ang paglilingkod at compassion ng ating Panginoon, sasabihin ko sa inyo, lalo silang maingganyo na pakinggan ang inyo pong mga patotoo. Inahamon ng mga kwento ng conversion ang mga hindi mananampalataya na suriin muli ang kanilang mga paniniwala, pananaw sa buhay at palagay tungkol sa espiritualidad at maaari sa kanilang relihiyon. Magtatanong sila, bakit dito sa amin walang ganito na nangyari? Bakit sa kanila mayroong ganong nangyari?
na mga kaibigan. Kaya huwag niyo pong itatago ang inyong pong mga testimonya ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga salaysay na ito, nahaharap ang mga individual sa realidad na ang pananampalataya ay hindi lamang isang hanay ng mga doktrina o kaya ritual na siyang nababasa nila at maaaring nababanggit natin. Ngunit ito rin ay isang buhay na patutuo, isang paglalakbay at pagtuklas sa mga paglago ng ating pong espiritual na buhay. Ang mga hindi mananampalataya o yung mga hindi naniniwala na may Diyos ay mahihikayat kapag kanilang napakinggan ang ating mga patutuo. Nagbibigay sa kanila ng kaisipan upang bigyang halaga yung mga bagay na nangyari sa atin na para bagang mirakulo na hindi nila inasang ito'y mangyari sa kanilang buhay. Pinahalagan din nila yung ating pinaniniwalaan kapag ito'y kanila pong nalaman ng kwento o istorya ng ating pananampalataya. Yung ating mga karanasan, isa sa alang-alang nila ang mga posibilidad na maaring ito rin ay mangyari sa kanila, sa kanilang espiritual na paghahanap ng katotohanan. At yun ay hindi malayong mangyari rin sa kanila kapag binuksan nila ang kanilang kaisipan upang malaman ang nakatago sa likod ng ating karanasan pananampalataya. Ano ang ebanghelyo sa loob ng iyong mga kwento ng buhay? Minamahal kong kaibigan. Ang ebanghelyo ay maaaring marinig ng iba hanggang ito ay dumating sa kanila pong buhay. Ano ang konteksto nito sa kanila? O ano ang ibig sabihin nito sa kanila? Sang-ayon sa Desire of Ages, page 34, ang sabi ni Ellen White, ang mga aral ay dapat ibigay sa sangkatauhan sa wika ng sangkatauhan. Minamahal mo mga kaibigan, ganito po yun ang ibig sabihin. Yung kwento natin, ikwento natin sa paraang maintindihan ng mga taong hindi pa ganap at lubos na alam kung paano ang kwento na napapaloob sa Biblia. Ibig sabihin, ikwento lang natin ng plain, yung simple lang. Huwag nating haluan ng mga salitang napakalalalim na hindi maintindihan na doon lang sa Biblia mababasa. Ang mga tao ay kailangang matugunan sa wikang pamilyar sa kanila. Sila dapat ay maging pamilyar o yung ating salita, yung ating kwento ay pamilyar yung ating ginagamit na salita sa kanila. Sapagkat ang ebanghelyo ay dapat dumating sa mga tao sa konteksto o sa paraang maintindihan nila. Halimbawa, ang mga millennials at mga Gen Zers ay nabubuhay sa isang kultura na nag-uusap sa kwento na ang kanila pong ginagalawang panahon o yung pong plataforma ay walang iba kundi sa mundo ng social media. Kaya dapat yung kwento nyo ayon doon sa mga ginagamit ng mga lingwahe sa social media para maintindihan kayo ng mga millennials at sa mga Gen X o Gen Z. Hindi nyo gagamitin yung mga Tagalog pa o mga salita pa na noong pang-unang panahon ng ating pong mga lolo ginagamit. Sila ay huminga. Itong mga modernong mga tao, mga millennials, gumagalaw at nasa mundo kung saan pinalitan na ng social media yung paraan ng pamumuhay ng ating mga uncle, ng ating mga lolo. Yung print media, kalimitan ayaw na po nila roon. Ang gusto na po nila ay nandun po sa kwento sa social media. Na yun ang dominanting kanila pong pinipiling paraan ng komunikasyon. Umiiral sila sa isang kultura na pinahalagan ang pakikilahok kaysa pakikinig. Nakita po nyo? Ang gusto po nila ay kapag tayo po ay naglalahad ng ating pong kwento ng pananampalataya ay nakakapag-interact o nakaka-react sila. Ang mga millennial, ang mga Gen Xers ay hindi nais na basta na lamang masabihan tungkol sa Diyos. Gusto nilang maranasan ang Diyos para sa kanilang sarili. Kaya yung kwento ninyo, ipapahayag nyo ano ang naranasan nyo sa Panginoon. Na yun ay maintindihan nila na maaring sila rin ay magkaroon ng ganong karanasan. Ang mga kwento ng konbersyon ay maaaring magsilbing tulay para sa mga hindi mananampalataya
na makisali sa mga paniniwala natin ng mga Adventista sa isang mas malalim pa na antas na pakikipag-ugnayan. Paano po yun? Sa pamagitan ng pakinig sa ating pong mga karanasang pananampalataya ng mga yumakap sa pananampalatayang Adventista, ibig sabihin yung mga tumanggap sa pananampalatayang Adventista, ang mga hindi pananampalataya na kagaya ng ating pong pananampalatayang pinangahawakan sa kasalukuyan, ay makakakuha ng higit na pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo na ating pong tinatanganan sa buhay, pinapahalagahan sa buhay, at mga turo na tumutukoy sa Adventism o sa pananampalatayang Adventista na kayong at ako ay marahil ay patuloy na ipinapamuhay. Ang mga kwentong ito ay maaaring mag-udyok ng pag-usisa sa kanila, magsulong ng dialogo sa inyo at saka sa kanila na nakapakinig ng inyong pong testimonya o patutunang pananampalataya. Ito rin ay lumilikha ng pagkakataon para kapwa kayo mag-aaral na magkasama at lalago kayong sabay sa pamamagitan ng individual nating pakikilahok sa mga talakayan na may iba't ibang pinagmulang mga pananampalatayan ito na silang aakay din upang tuklasin nila yung pananampalataya na iyong ipinapamuhay sa kasalukuyan. Ang mga kwento ng pagbabalik loob sa pananampalataya ay nagbibigay sa mga tao na nakakapakinig ng makapangyarihang mga halimbawa ng personal na pagbabago, espiritual na pagtuklas, minamahal na mga kaibigan, at walang hanggang paghahanap para sa kahulugan, katotohanan, at ang sabi pa nga po, yung pong karanasan tungkol sa ating Panginoon. Patuloy silang nagbibigay inspirasyon. Yung pong ating pong mga kwento ng pananampalataya. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at umaalingaw sa mga mambabasa o kaya nakikinig sa lahat ng pinagmulan nito at nag-aalok din ng pananaw sa pangkahalatang karanasan ng tao. Paghahanap ng pananampalataya na nais din nilang maranasan sa kanilang personal na buhay. Minamahal na mga kaibigan, ang ating pong mga kwento ng pananampalataya ay nag-aalok ng isang sulyap sa pagbabagong kapangyarihan na itinaranas sa atin ng ating Panginoon. Nagpapakita ng malalim na epekto ng mga bagay na ating nararanasan sa buhay araw-araw, lalo sa ating espiritual na kabuhayan, na doon personal nating napatutunayan kung paano naghahayag ang Diyos sa ating personal na buhay. Para sa mga hindi mananampalataya o kaya hindi kagaya natin ng mga Adventista, ang mga salaysay natin ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang testamento sa katotohanan at kaugnayan ng mga paniniwalang Adventista. Nag-aalok din ito ng bintana o kaya po yung opening sa mayamang pagtuklas ng iba pang mga karanasan na magdadala sa kanila sa isang pananampalatayang ngayon ay ating ipinapamuhay. Para sa mga hindi pang lubos nakikinig o kaya po ay naniniwala sa Biblia, ang mga salaysay na ito na ating pong sinasabi ay isang makapangyarihang katotohanan, patotoo, na siyang magbibigay sa kanila ng kaisipan na bakit hindi ko masubukan? Bakit hindi ko tuklasin din yung kanilang natuklasan? Ang isang klasikong halimbawang ito ay ang banal na kasulatan kung saan nakabase ang ating pong mga patotoo. Ang kwento sa bawat Biblia, minamahal na mga kaibigan, ay mga kwentong naghahayag kung paano ang Diyos kumilos sa ating buhay. Ang kasulatan ay ibinahagi ng mga manunulat, sa kapanahunang ang mga tao ay maintindihan nila kung ano kanilang sinasabi. Ang kasulatan ay binigay sa panahon, sa lugar, wika, at kultura ng mga taong babasa ng mga pagkakataon yan. Kaya sa ating panahon din, yung ating testimonya, yung ating patotoo, dapat ang ating din pong pagbabahagi ay naayon sa kultura, sa panahon natin ngayon,
at maging yung ating gagamiting salita ay ayon sa wika na ating ginagamit ngayon. Meron akong isang natuklasan na Biblia. Ang tawag po doon sa Biblia ay ang Biblia Pinoy Version. Kapag babasahin mo yung ang Biblia Pinoy Version, maintindihan kahit ang high school student. Sapagkat itong ating mga talagang masugid na tagapagsalin ng Biblia ay kanilang inilagay ang wika ng Biblia sa karanasan at maging sa lingwahe na kahit ang sabi ko ay yung mga high school, kaya nilang maintindihan kung anong ibig sabihin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaibigan, ang iyong kwento ng pagbabagong loob at ang kanyang kwento o kwento ng ating Panginoon ay dapat na magsamang ipinahayag natin mula sa magkaibang pananaw. Papananaw mo at sa pananaw noong mga nakikinig sa iyo. Halimbawa, ipinahayag ni Pedro ang kanyang kwento sa paraang mangingisda. Sumulat si Marcos sa simple, malinaw at mababaw na Greek word o language. Si Mateo, ayon sa isipan ng mga Hudyo, isinulat niya ang kanyang aklat. Nagkwento rin si Marcos ng mga kwentong umabot sa isip ng mga Hentil, naintindihan nila. Bakit? Sapagkat ipinahayag niya sa kultura at sa lingwahe at practice ng mga Hentil. Sa madaling salita, minamahal na mga kaibigan, ang mga manunulat sa kanilang kapanahunan, mga manunulat ng Biblia ay patuloy na isinasaisip ang kanilang mga tagapakinig samantalang sila ay nagsusulat. Sa atin ngayon, samantalang tayo nagkikwento ng ating kasaysayan ng pananampalataya, kasaysayan o karanasan natin kung paano ang Diyos binago ang ating buhay. Ang kwento ng pagtubos ng pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ayon sa paraan ng pag-iisip ng ating mga tagapakinig sa kasalukuyan, mas madaling maintindihan at mas madali nilang maganyak ang kanilang sarili na naway magkaroon din sila ng ganong karanasan. Nang dumating si Jesus dito sa lupa, hindi siya nagpakita bilang isang 20th century Pilipino, no, isang Pilipino na nabuhay sa ika-20 siglo. Ano po? Siya ay dumating bilang isang unang siglong Hudyo na nanirahan sa Palestina. Kaya yung mga salita niya ay terminong angkop sa lokal na wika at kultura na siya po ay nagpahayag ng kanya pong karanasan na nadumihan din siya, nagugutom siya, napapagod din siya. Ang kanyang pagkatawang tao ay angkop ng pagpapahayag ng kanyang kwento ng buhay upang manawaan ng mga taong nasa kanyang paligid. Minamahal na mga kaibigan, sa madaling salita, ang kwento o testimonya ng ating pananampalataya, napakaina kung ito ay ating ikikwento sang-ayon sa lingwahe at kultura ng ating taga-pakinig. Ano ang kwento ang nararamdaman mo na gusto mong ibahagi sa iba na karanasan mo sa Panginoon? Kailangan mo bang sabihin kung paano naglaan ng Diyos para sa iyo sa iyong pamilya o sa iyong sariling buhay? Sa paanong paraan dapat naiintindihan ng mga tao nakikinig? Meron bang pangyayari sa iyong buhay na nakaranas ka ng pagliligtas ng Diyos na nais mong malaman ng iba? Ano po? Meron bang bahagi ng iyong buhay na pinagaling ka ng Diyos sa iyong relasyon na nagdulot sa iyo ng lungkot o tinulungan ka niyang madaig ang iyong kawalan ng pag-asa sa buhay? Paano mo yun ikukwento, minamahal na mga kapatid? Maaring makatulong sa iyo na isulat ang iyong kwento sa pamagitan ng mga nauna kong mga binahagi sa iyo. Kagaya noong bulag na lalaki na pinagaling ng ating Panginoon. Kaya mahal na mga kaibigan, huwag niyo pong itago ang inyong kwento ng pananampalataya. Magpasya po kayo sa mga pagkakataong ito na ilahad niyo, ikwento niyo kung anong bahagi ng inyong pong kwento ng pananampalataya, istorya ng inyong pong pagiging anak ng Diyos, para ang publiko
ang mga mamamayan na makapapakinig ng iyong pong istorya ng buhay kung paano ang Diyos ikaw ay iningatan, minahal, pinagkaluban ng iyong pangailangan, ay kanilang matutunan na sumampalataya din sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Minamahal na mga kaibigan, anong bahagi ng iyong kwento ng buhay ang nais mong ikwento ngayon? Na kahit na yung iyong kapitbahay ay gusto mong maalaman nila. Alam niyo, minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo naging ugali natin, o hindi natin naging ugali na ikwento yung ating buhay sa iba. Masyado tayong secretive. Ano? Para bagang nahihiya tayo ikwento yung ating pananampalataya na ang Diyos ay may ginawang napakagandang bagay sa ating buhay. Meron akong isang naging kaibigan. Alam niyo po, pagharap pala niya sa akin, para bagang ang kanya pong pakiramdam, matagal na kaming magkasama. Ikwinento na niya yung kanyang buhay. Inuna niyang ikwinento yung mapait, madilim, at nakakahiyang karanasan niya sa buhay. Pero sasabihin ko sa inyo, sa gitna ng kanyang pagkikwento, binanggit niya na sa kanyang karanasang yun, merong twist ang kanyang kwento ng buhay na yun ang nagdala sa kanya para isuko ang kanyang buhay sa Diyos na siya nagpahiram sa kanya at binago siya. Kaya naman ngayon ang sabi niya, kaya ko ikinignan ito sa iyo sapagkat gusto mong makilala mo yung nagbago ng aking buhay. Dalangin ko, minamahal na mga kaibigan, yakapin natin ang pagkakataong ito na ibigay natin sa tao ang kwento ng ating pananampalataya ng buhay, na siyang maging saksi natin para sa ating Panginoon. Magbigay kaaliwan sa mga taong nawawalan ng pag-asa at nababagabag kanilang kalooban, at magpahayag ng kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbago ng ating buhay, at magbigay dahilan para sa ating lahat na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, na ang ating buhay ng pananampalataya, kwento ng pananampalataya, ito po ay kwento rin ng Diyos. Diyos na siyang may kapangyarihan para kayo at ako mabago ang takbo ng ating buhay. Buhay na kanyang nais na maging karanasan natin upang sa kanyang pagbabalik, makita natin siya na totoong, literal na dumating sa atin ng ating buhay. Minamahal mga kaibigan, i-share natin ang ating kwento ng pananampalataya. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na babago rin sa mga tao makakapakinig nito. Ito ang aking dalangin sa pangalan